State of the Nation. Sumemplang ang motorsiklong yan bago sumalpok sa sinusundan nitong motor sa Talisay City, Cebu. Kapwa sila dumausdos hanggang sa gitna ng intersection. Sa pareho pa ring lugar, nasagi ng motor na yan ang isang kotse na patawid ng intersection. Nawala ng kontrol ang rider at tuluyang sumemplang. Ayon sa traffic office, nagkasundo na ang mga sangkot sa magkakahiwalay na insidente. Hiniling ng isang grupo sa Malacanang na bigyan ng mga pribadong paaralan ng flexibility para magdesisyon sa suspensyon ng klase. Ang tugon ng Malacanang at DILG sa report ni Rafi Tima. 3 buwan pa lang mula nang magbukas ang klase, 7 class days na ang nawala sa Metro Manila dahil sa mga suspensyong bunsod ng masamang panahon. Pero sa huling suspensyon ng klase noong nakarang linggo, maayos naman ang panahon. Kaya sa Malacanang na humiling ang Coordinating Council of Private Education Association o COCOPEA na bigyan ng mga pribadong paaralan ng flexibility para magdesisyon sa suspensyon ng klase. Remember, we're still catching up because of the pandemic. Meron tayong learning crisis. No? So, ang epekto nito bukod sa kinukulang ng ating mga class days, nai-stress ang mga estudyante. Because they're playing catch-up. Noon pa man may kapangyarihan ng mga paaralang magsuspende ng klase kung kailangan. Pero hindi nito maaaring bawiin ang suspensyon kung galing na sa DILG na inatasan ng Malacanang na magsuspende ng klase at opisina sa gobyerno simula nitong Hulyo. Sabi ng COCOPEA, dahil sa kakaiba ng panahon, hindi pare-pareho ang sitwasyon kahit mga magkakalapit na lugar. Minsan, malakas ang ulan sa ibang lugar, sa iba naman wala. Pero ang suspension ay like Metro Manila wide or buong lahat, no, public and private. So nasasayang yung nasasayang yung ating mga flexible learning modalities na nandiyan na simula pa ng pandemic. Ayon sa COCOPEA, dapat daw magkaroon na ng updated at malinaw na pamantayan. Kung dati kasi nakabase ito sa typhoon storm warning signal, ngayon pwedeng masuspindi ang klase kahit walang bagyo. Ang concern namin is really consistency lang. Whoever will make that announcement should follow the guidelines that will be agreed upon. Pero yun nga, sana masama sa guidelines na on certain situations naman, ibigay na sa schools at the level of the schools ang desisyon. Ang palasyo ng Malacanang bukas naman daw sa panukala. Irerekomenda po to sa NDRRMC. Ang DILG naman, bukas daw na payagan ng online classes kapag inanunsyo ang class suspension dahil sa sama ng panahon. Makikipag-ugnayan daw sila sa DepEd, mga LGU at pribadong educational institution para mabalanse ang kaligtasan ng mga estudyante at kanilang pag-aaral. Pero kung ang ilang magulang ang tatanungin kung sino ba ang dapat magdesisyon sa class suspension, dapat po kasi nasa eskwelahan din, though meron pong power talaga yung DILG. Kailangan pa rin parehas. Mas maganda po kung balanse sila. Balance. Yung school talaga dapat. Sila kasi nakakaalam kung dapat papasukin ba yung mga bata o hindi. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila nainis sa hindi pagsunod ng aso kaya nagawang manakit ng K9 handler, sa ngayoy viral ng video. Nagsorry na ang K9 handler na tinanggal na sa pwesto at posible pang maharap sa reklamo. May exclusive report si Emil Sumangit. Animoy nakikipaglaro ang K9 dog na si Bingo sa kanyang handler nang biglang higitin ng lalaki ang leash nito. Kinaladkad saka ibinitin. Hindi na pala siya laro. Kasi nga hinahatak niya na yung collar nung K9. Talagang nilambitin niya na sa hangin hanggang sa maluwa nga po yung bola. Tingin ang kumuha ng video ng isang fur parent at dog enthusiast, mukhang napikon ang handler. Sa nakita ko po gusto niya talagang makuha yung bola na kagat-kagat nung aso. Pero ayaw sumunod nung aso. Siguro na-frustrate nga siya talaga. Sinaktan niya yung aso, nanggigil siya. Nagsadya siya sa establishmento para makausap sana ang K9 unit pero wala raw nangyari. Kaya ipinost na lamang niya ang videong viral na ngayon. There is a clear mistreatment on the dog. Ngayon po, hindi po kasi ganun ang tamang pagdisiplina or paghandle sa mga aso. Wala namang pong danger doon sa life and limb ng handler para ito ay mag-justify. Nagsorry ang Search and Secure K9 Training and Services International sa ginawa ng kanilang tauhan. Relieved na raw ito sa pwesto.
Mali yung ginawa niya talaga, admittedly. Kahit siya, humingi siya ng paumanin sa amin. The security canine handler is no longer allowed to handle any dogs. Nakaschedule pa sanang sumailalim ang handler sa canine evaluation at proficiency test alinsunod sa bagong requirement ng PNP SOSIA. So pressured sila under Republic Act 11917 na if your dog failed, ikaw din hindi ka makakapag-post. There is a proper way to remove that ball from the dog's mouth. No? Hindi yung merong maltreatment. So doon pa lang, may violation na siya talaga. Kailangan po natin sila sa ating search and rescue or even bomb sniffing, drug detection. Hindi po natin sila kailangang saktan at disiplinahin ng ganyan. Kinundi na rin ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang pagmamaltrato sa aso. Sasampahan daw nila ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang handler ni Bingo. Kahit hindi humantong sa pagkamatay ng hayop, maaari pa ring makulong at pagmultahin ang sinumang mapapatunayang lumabag. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang ang ninakaw na wallet ang isinauli ng isang lalaki sa isang tindahan sa Dagupan City. Nag-iwan din siya ng sulat para humingi ng tawad. Sa Cebu City naman, isang anak ng barangay captain ang nahulihan ng ₱1,000,000 halaga ng umano'y shabu. Yan at iba pa sa spot report ni Mark Salazar. Nagmasid-masid muna bago nilooban ng lalaking iyan ang tindahang ito sa Dagupan City. Agad niyang dinampot ang pitaka sa sofa at mabilis na tumakas palabas. May lamang ₱3,000 at ATM cards ang wallet. Mabilis na natunto ng mga otoridad ang suspect. Pero itinanggi nito ang mga paratang sa kanya. Ang kinausap lang ho na isa uli lang ho yung kinuha. Kahit wag na ho yung laman, yung kinuha lang ho. Naibalik kalauna ng wallet na iniwan ng suspect sa labas ng tindahan. Nasa loob ang ATM cards pero wala na ang pera. May kalakip din itong sulat ng paghingi ng tawad na nagsasabing gipit lang siya kaya nagnakaw. Humingi rin ng tawad ang pamilya ng suspect na nakipag-ugnayan sa may-ari ng shop. Hindi na nila itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sa Cebu City, anak pa mismo ng barangay captain ang nahulihan ng nasa ₱1.7 million na halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa PIDEA, kabilang ang suspect sa listahan ng mga hinahanap nilang drug personalities. Iginiit naman ng tatay ng suspect walang bisyo ang anak. Naniniwala rin siya na posibleng may bahid ng politika ang pag-aresto. Sa Santa Catalina, Negros Oriental, nasaksak sa mata ang isang pulis nang manlaban ng hinuhuli nilang babae. Inaaresto nila noon ang suspect dahil sa naunang insidente ng pananaksak. Na-corner siya ng pulisya pero pilit nitong kinuha ang kanyang patalim hanggang nasaksak ang kanang mata ng pulis. Nakakulong na ang suspect habang nagpapagaling ang biktima at ang pulis. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilatag na ang bakasyon sa susunod na taon dahil inilabas na ng palasyo ang listahan ng holidays para sa 2026. 10 ang regular holidays. 8 naman ang special non-working days. Special working day naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. Irerekomenda naman ng National Commission on Muslim Filipinos sa Office of the President kung kailan ipagdiriwang ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha base sa Islamic calendar. From soft and sweet to edgy and fierce, kakaibang side ang ipinakita ni Jillian Ward sa latest photoshoot. On fire din ang comment section sa paghanga at pagsuporta sa Never Say Die star. Sparkle star Clea Pineda, inaming mas naging close sila ng singer-actress na si Janela Salvador. Sa shooting ng queer film at Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2025 entry na Open Endings. Pero wala raw itong kinalaman sa breakup nila ni Catrice Kirolf. Nag-break kami after na namin i-shoot yung movie. Para lang maging klaro, sabi ko kasi magsasalita ako at the right time. Ito na yon.
Hindi po ako part ng breakup, hindi po ako third party. I would like to exclude myself from that. And ayun lang, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Patok ang Throwback Thursday entry ng Bubble Gang. Yan ang old skit ni Michael V in British accent. See the royal couple? Have you been to the Big Ben? You better go to the Louvre, dong. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok ng pong balita, walang pasok sa ilang lugar sa Luzon bukas September 5 dahil sa habagat. Kanselado ang mga pasok sa lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan sa Santiago, Isabela. Mula preschool hanggang grade 6 naman ang walang face-to-face classes sa Baguio City. Ang anunsyo ay mula sa kanilang mga LGU. Busog na nga ang mga mata sa tanawin, busog pa ang tiyan sa dami ng pwedeng kainin. Ang literal na food trip sa Intramuros, Maynila, sa report ni Von Aquino. Mula sa matatayog na istruktura, mga aral ng kasaysayan, at mga simbahang pumubog sa pananampalataya, tiyak mabubusog ang iyong mga mata sa tinaguriang World City, ang Intramuros. Pero kung nagutom sa pamamasyal, food trip na sa General Luna Street. Dito matitikman ang mga street food gaya ng calamares, isaw at chicken skin na idip mo pa sa suka. Freshly made din ang Ilocos empanada with grated cheese. Imbis na pita yung gamit nila sa shawarma, burger bun yung kanilang ginamit dito. Tikman na natin. Hindi rin papahuli ang bidang kakanin tuwing simbang gabi, ang bibingka with salted egg at puto bumbong. Gawa naman sa mga sariwang prutas sa mga shake na ito, may samalamig din. Everything's been just absolutely best. It's delicious, everything. Maraming mga pwedeng pagpicturan. Doon mo feel talaga na Pilipino talaga ako. Kung gusto nang mag-early Christmas shopping ngayong Burr months, meron ditong bags, purses at wallet na gawa sa indigenous materials. Pwede pang magpa-personalize at ang pangalan isusulat sa baybayin. May mga souvenir items din. Bukas ang Food Bazaar araw-araw mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.